Ikaw ba ay solo parent or solo nagtataguyod ng iyong mga anak? Or di kaya naman ay byudo or byuda? Or legal guardian ng bata o mga bata? At kung gusto mong malaman ang updated na requirements sa pag-a-apply ng Solo Parent ID this pandemic 2021, then keep on watching. This is Lips, you're on my channel. So if you find this video helpful, please like, share, and follow my social medias and tap the bell button para updated kayo sa mga gagawin ko pang videos. Let's get started! For new applicant, kailangan nyo lang po i-accomplish yung SSDD form galing sa inyong barangay, one-piece recent 2x2 ID picture with white background, original solo parent barangay certificate, at birth certificate of your minor or your children po ninyo, Xerox copy lang nun, medical certificate if kayo po ay PWD at kailanganan nyo din po ng PWID ninyo if yung spouse po ninyo or yung children nyo is PWD din. Any of the following will also be need to be submitted. Photocopy of death certificate kapag kayo po ay widow or widower or byuda. Affidavit of being solo parent. Copy of filed pending petition for annulment of marriage or kung legally separated po kayo. Copy of certificate of detention or court order kung ang magulang po or yung partner po ninyo is nakakulong, at DSWD foster care license kung kayo po ay foster parent. Para naman po sa legal guardian, kailangan nyo pa rin po ng SDD application form, birth certificate ng minor and yung minor's parent. Copy lang po parehas. And then 2x2 ID picture, and then affidavit of guardianship, and then any of the following. Kung meron po kayong birth certificate of minor's parents, and then copy of certificate of detention or court order kung ang magulang po nung minor is nasa kulungan. Reminder lang po na bago kayo pumunta sa inyong barangay, make sure na meron po kayong endorsement letter coming from your HOA president. Para saan po ito? Ito po ay para sa endorsement ninyo na kayo po ay pinatutunayan ng inyong pong HOA president na kayo po ay isang single parent, single mom or single dad. Sila po yung magpapatunay na kayo po ay nagsusolong tumataguyod sa inyong pong anak or sa mga anak ninyo. So, kayo po yung gagawa ng, kung wala po silang ready na nakadraft na or template para po dun, pwede naman po kayong gumawa, English or Tagalog, pwede naman po ilagay nyo lang po yung buong pangalan ninyo, pangalan po ng inyong minors, at saka kung ilang taon na po kayo at kung ano po yung address ninyo at paano po kayo naging solo parent. So, ilalagay nyo lang po, maiksi lang naman po, tapos pipirmahan po ng inyong HOA president yun, at yun po yung dadalhin ninyo sa inyong barangay. So, magdala na rin po kayo ng valid government ID para po sa inyong identification. At para naman po sa mga taga QC, kagaya ko or Q-Citizen, mag-register lamang po sa website na ito, qceservices.quezoncity.gov.ph, all one word, using your personal email address. Fill out the form properly to register and submit. Accomplish nyo po lahat po ng information and make sure to fill out all the details in the section. Upload nyo po yung documentary requirements for solo parent, and the application will be reviewed by solo parent approvers or social workers sa City Hall. Sa email na ipapadala sa inyo ng social workers, sila po yung mag-a-approve, and once makareceive kayo ng email, that's the only time na makakapag-schedule po kayo ng appointment for social workers interview and assessment. So, make your online appointment at the qceservices.quezoncity.gov.ph website kung kayo po ay mga taga Quezon City. So, follow nyo po kung ano po yung mga nasa instruction sa inyo ng inyo pong LGU. And then, present your reference number for the verification para dun sa inyong schedule. So, make sure na meron po kayong copy nun.
picturean nyo lang po siya or screenshot nyo and then make sure na maitatabi nyo po yun kasi yun po yung ipipresent ninyo sa scheduled or sa appointment po ninyo sa social workers. So, pag nandun na po kayo, kung mga taga Quezon City po kayo, akit po kayo sa second floor sa SDD department, solo parent section on your appointment date and time for your interviews and assessment. So, once ma-approve po yung application ninyo, that's the only time na i-install kayo ng Quezon City or Q-Citizen application in Play Store or App Store to get your digital ID. So, ito po muli yung mga process natin sa pagproseso ng application for solo parent ID. At para naman sa benepisyo ng mga solo parent, una, right against work discrimination. Pangalawa, work flexible schedule. Pangatlo, parental leave of not more than 7 days every calendar year for solo parents who have rendered at least 1 year in the company. And then, medical assistance for indigent people. We also have housing benefits at low-cost housing projects with liberal terms of payment. Educational benefits, scholarship program para sa basic, tertiary, technical skills, and other non-formal education programs for solo parents and their children. Livelihood training. This includes training in livelihood skills, value orientation, business management, or job placement para po sa extra income. Psychological assistance and training teaches solo parent about early childhood development, healthcare, behavior management, rights and duties of parents and children. Special projects, protection includes medical care, temporary shelter, legal assistance, crisis management, self-concept, and spiritual enrichment. At para po sa validity ng ating solo parent ID, ito po ay valid for 1 year, renewable. I-inform po kayo once ready for pickup na po ang inyong ID card sa ating mga LGU or City Hall. At ang mas pinalawak na solo parent, mas madami na ang benepisyo under House Bill 8097. So, antayin natin na maging ganap na batas ito para sa mas marami pang benepisyo para sa ating mga solo parent, ganun din sa ating mga anak. So, that's it for today and I hope nakatulong sa inyo itong video na ito. And if you like this video, please give it a thumbs up, share, follow my social medias, and don't forget to tap the bell button para updated kayo sa mga videos pa na gagawin ko. So, thank you for watching and stay safe. Bye for now! Salamat sa mga new subscribers ko. Salamat sa pag-suporta po ninyo. Mag-ingat po kayo parate. Hanggang sa muli. See you on my next one. Bye for now!